Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. We've only just begun. Okay, isang magandang buhay po sa ating lahat, mga kakampi ko. Kamusta na po kayo? Aba ilang taon na ba tayo sa ere, no? At marami po tayong pinanggalingan bago tayo napunta dito sa ating DWSS. Alam niyo po, marami tayong pinanggalingan ng babaeng migrante may kakampi ka sa iba't ibang stasyon. We fly. At syempre, kung binabati natin ang mga OFWs, kamusta na rin kaya ang mga pamilyang narito at naiwan sa Pinas? Sa tingin ba ninyo, mga kaibigan, mga ilang panahon pa ay titigil lang inyong mga mahal sa buhay para magtrabaho naman dito sa Pilipinas? May ipon na ba kayo? Ayan. At syempre, nais natin batiin din yung mga ahensya naman nung nakaraan, kung natatanda natin, ineri natin dito yung ating interview kay Administrator Hans Kakdak, na kung saan ay ayon sa kanya hindi naman kasalbahiyan naman yung mga ang kanyang ginagawa. Lahat ng kanyang ginagawa ay naayon sa batas, ayon sa kanya. At dumadaan lahat sa proseso, ang lahat di umano ng kanyang ginagawa para sa mga ahensya. Ayan. At kinukumusta natin ang lahat naman ng ahensya na nagrereklamo sa pamamalakad ng POEA. Pero nitong nakaraang pong Friday, noong araw ba yung nitong nakaraang Monday, no? Nitong nakaraang Monday po, ay bago po itong week na ito ay nag-meeting na sila dahil dapat Lunes ay magsasagawa ng 1 kilos protesta ang mga recruitment agencies, di ba? Lalo na siguro ito yung mga pinatawan ng sanksyon o ng parusa, no? So hindi na po natuloy yon dahil nagkaroon na po ng pag-uusap between the government, ito yung DOLE at ang POEA at ang mga recruitment agency. At sa tingin po ba ninyo, napakarami, no? Napakarami ng mga ahensyang nagsara. Ito siguro yung mga salbahing agency talaga, no? Maraming agency ang nagsara, marami rin mga agency naman ang nakabalik sa pwesto. Dahil sabi nga natin, dapat may due process. So siguro nung tiningnan na wala namang problema, kung may, kasi magkaiba daw yun yung criminal tsaka administrative case. So dyan ang sinasabi ng ating DOLE secretary. So nitong nakaraang po naman na Lunes ay nagpatawag ang tripartite council. Ito yung pinamumunuan ng POEA, DOLE, at syempre ang CSO at ang iba't pang mga government agencies at ang mga recruitment agencies. Yan. Dito nagkasundo talaga lahat. Siguro mamaya pag-usapan natin at itakal natin yung mga issue at gustong mangyari ng CSO. Kasi dito po ay overseas land-based tripartite ang nangyayari dito. So, nag-uusap muna ang bawat isa kung ano ang pwedeng gawin para sa ating mga OFWs. Kaya mga kaibigan, nakakabahala nga, bigla na lang lumabas yung issue na sila ay magrarally. Pero alam ba ninyo mga kaibigan,
sabi nga natin at sabi rin ni Secretary Baldos, sabi niya, wala naman tayong magagawa kung talagang nais nilang mag-protesta. Dahil sa batas, pwede silang magprotesta, ika nga. So, at gayon din naman si Administrator Hans Kakdak nung nakaraan, sabi niya, di haharapin natin at mag-uusap ng matahimik. Tama nga naman yun. At syempre, sabi nga, basta't mahusay at protektado ang ating mga OFW, ang isa lang dapat ay, sabi nga ng mga recruitment agency, due process ang kailangan. At ang bawat magkamali, tingnan at imbestigahan. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. At para naman doon sa mga OFWs, tingnan po ninyo kung authenticated o authentic. Totoo ba ang inyong mga papeles? Baka mamaya ay may mga peki dyan. Yan. At lagi po natin tatandaan na ang pag-abroad ay hindi biro. Sabi nga ng OWA, ng Overseas Workers Welfare Administration, isa-isip ang gusto mo makamit sa pagtatrabaho sa ibang bansa dahil ang susi ng iyong tagumpay ay nandiyan. Kaya kailangan presence of mind ang kailangan. And yes, we've just begun. At paalala pa rin ang inyong kakampi, no? Lagi nyo tatandaan ang lahat ng inyong bayarin bago umalis. Dapat bayaran o dapat bayad muna. Lalong-lalo na yung social protections ninyo. Supposed to be, mga kaibigan, doon sa mga bagong aalis, ano po? Dapat ang agency ninyo nagbabayad dyan, katulad ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS, kung meron kayong SSS, ituloy po natin lahat dyan. Yan. At ang PhilHealth at Pag-ibig po ay mandatory na. Diba? So, kailangan po ay tingnan nyo mabuti kung binayaran ng agency niyo yan doon sa mga unang mga manggagawa. Pero yung mga balik manggagawa na, pwedeng kayo na ang susunod na magbabayad niyan. Dapat lahat ng ating mga duty sa ating personal na sarili ay dapat ating gagawin. At tulad po nitong ibang mga kaso na doon natin, dapat lahat ng nasa kontrata ninyo, kung kayo nagkapirmahan, dapat siya ang masusunod. We start out walking and learn to run. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa ayon sa POEA o ang Philippine Overseas Employment Administration. Sa lahat ng magbabalik manggagawa, hinihikayat kayo, pagkukuha kayo ng inyong OEC, mas mainam na gumamit kayo ng internet. At para hindi naman kayo maudot sa inyong bakasyon, tipid sa gastos, tipid sa lahat, mag-BM online na lang po kayo. bmonline.ph. Yan po, buksan ninyo. Sa mga hindi kwalipikado, mag-online processing kayo o kaya manghingi kayo ng appointment. At para sa ating OFW Gawad Parangal Voting and Nomination, ayan, handa na po ba kayo? Mag-OFW Gawad Parangal po tayo. Ito yung chance ninyo na mag-nominate at bumoto ng inyong mga bets. May kinukursulado ba kayong artista, CSO, government, like POEA, OWA, DOLE, DFA? Sa media, baka may gusto kayong iboto dahil ang galing-galing para sa inyo? At syempre doon sa mga gagaling na recruitment agencies. Yan pwede kayong ano yung mga tatawagan nila, ay isusulatan nila. Pwede yung kakampi@gmail.com. Yan, pwede po kayong mag-email dyan sa kakampi@gmail.com. Ang dapat na ipapasok natin ay yung mga nakaraan 2014 na mga palabas kung gusto niyo may mga palabas. Yes, we've just begun. Ang kakampi ay nakapaloob sa temang magkatulungan, ikaw, ako, gobyerno, tayong lahat. Yan. Sa tamang kaalaman, sigurado ang kaligtasan.
Yan. At siyempre sa PhilHealth, pangalagaan ng yung sarili, mag-PhilHealth na para sa malusog na pangatawan na magsiguro. Dapat malusog ka. Sa atin namang SSS, ang sabi niya, miyembro, believe kami sa inyo. So, ito po yung mga numero natin, 5538656. Yan po yung numero pag wala na kami dito. At 7883607. At para sa ating POEA hotline, pwede kayong tumawag sa 722-1144 at 722-1155. Sa illegal recruitment branch, 722-1189, 721-0619. Yan. Dole, pwede kayong dumiretso sa Dole kung meron kayong mga gustong itanong. Ayan, nako, 527-8000. Sa PhilHealth, 441-7442. Sa Pag-ibig, 724-4244. At ang ating SSS, 920-6446 hanggang 55. At para sa ating mga sponsors, thank you very much sa Pag-ibig, sa SSS at sa PhilHealth. Sa inyo lahat, saludo po kami at maraming salamat. Isa mo lang paalala mula sa ating himpilan. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain alalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Pare, nanganak na si Commander. Aba talaga, magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman, kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na kontribusyon, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalaw ang pambinyag namin. Para sa walang hassle na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhin updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Ma'am, magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline boy sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Nire-refer kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Hindi ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Huh? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Alam ba ninyo na magpunta muna tayo, dadaling ko muna kayo sa Bicol. Ang Bicol ay isang rehiyon kasi napakaganda po dito. Sayang kung hindi natin madidevelop. Ang Bicol ay isang rehiyon sa Pilipinas at tinatawag ding rehiyon o Region 5. Ito ay binubuo ng 6 na lalawigan at 6 na lungsod. Ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ang Kabikulan ay isa sa 17 na mga rehiyon ng Pilipinas na tinatawag ding bilang Region 5 o Region 5. Binubuo ang Kabikulan ng 4 na lalawigan sa tangway ng Bicol. Ang pinakatimog silangang bahagi ng pulo ng Luzon o under pala siya ng Luzon. At ng 2 pang pulong lalawigan malapit sa tangway ang lungsod ng Legazpi na kung saan doon po tayo nagpunta. Ang kabisera, yan ang kabisera nila, ang Legazpi. Sentro ng politika at administrasyon ng rehiyon. Samantalang ang lungsod ng Naga naman ang sentro ng relihiyon, edukasyon, ekonomiya, industriya at ekonomiya sa rehiyon.
Matatagpuan ang Kabikulan sa pinakatimog na dulo ng Luzon, ang pinakamalaking pulo sa kapuluan ng Pilipinas. Yan ang ating alam ba ninyo sa araw na ito. At paalala natin lahat sa ating mga kababayan, no? Na nung makita natin ang yung West Nook, no? Yung Bataan, na dati pong napuntahan ng inyong lingkod, ngayon po ay napakabalahura na itong nakaraan dahil sa napakadumi na ng tubig dyan. Nang balikan natin ngayong taon na ito, samantalang 1 year ago ay nakarating po tayo dyan na napakaganda at napakalinis. Kaya nga po binalikan natin, pero naku, sinalaula na po ng mga tao. At sana may ayos yan dahil napakaganda po ng lugar na yan. At alam ba ninyo rin sa Subic, ito naman yung isa pa sa nagpunta natin, ano, ang Subic po ay dating kilalang kilala dun sa mga style concept nila, ano, yung parang igloo type na mga bahay-bahay. Sa ngayon po naman ay pinabayaan naman ng ating mga kung sino man ang namamahala dyan, ang turismo mismo dyan, pinabayaan naman po ninyo. Sayang yung mga concept na yan na dating tinuluyan ko rin dati. No, napakaganda at nakakatuwang sumilong dyan, pero napabayaan po ito. At karamihan na ay mga building na talaga ang nandiyan at mukhang pinarivatize na ang ilan, no? So nakakahinayang dahil hindi na siya katulad ng dati na pag pumunta ka doon ay para kang nasa isang isla o kaya malayo ka sa Kabihasnan, no? Parang gano'n ang gusto natin sanang balikan. Lalo kung gusto mo mag-isip, magsulat, kumanta, doon ka pumunta kasi malapit sa beach, mapuno, matahimik. Ngayon po ay hindi na gano'n ang Subic, nako. Andiyan na maraming malls. Andiyan na rin mga kainan na kung saan ay parang nasa Maynila ka din. So nakakalungkot. Akala natin ay mapipreserve pa nila yung ganda ng Subic dati. And calling sa mga nais na mag-preserve sana ng Subic, no? Mapakaganda po sana niyan na i-maintain yung dating ayos niya. Na maraming mga puno. Yan. Pero may mga tinatabas na rin. No? Nakakalungkot. Pero siya po ang nangyayari sa ngayon. At sana tingnan natin yan, ano, kasi nakakalungkot dahil hindi na ito katulad nung dati. Way back 10 years ago pa. Siguro, kailan lang nga tayo nagpunta dyan. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi na katulad ng dati. No? Parang hindi ka rin lumayo sa Kamaynilaan. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Sinusulong ngayon sa Kamara ang pagkakaroon ng malawak na Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS para sa mga OFW. Batay sa House Bill 5696 ni Representative Kimi Kuwangko ng Pangasinan, palalawakin pa ang kasalukuyang PDOS dahil na rin sa dami ng nakukulong na OFW sa ibayong dagat dahil sa sari-saring paglabag sa batas. Batay pa sa record, malaking bilang ng mga manggagawang nakakasuhan sa ibang bansa ay dahil sa pagdadala ng ipinagbabawal na gamot. Hindi pagsunod sa mga patakaran at kultura ng partikular na lugar o bansa at marami pang iba. Samantalang naniniwala ang mambabatas na kung mas malawak ang detalyado at nakapaloob na PDOS, mababawasan ang mga OFW na nabibiktima ng human trafficking at mga sindikatong droga. Samantala, mga caregivers sa British Columbia may bahay na matatakbuhan kung naharap sa emergency situation.
At batay sa ulat, nagpapasalamat naman ang mga ilang OFWs na naroon sa British Columbia dahil nagsikap magkaroon ng ganitong shelter para sa mga distressed OFW sa naturang bansa. Sa mga pinagdadaanan ng ilang manggagawang mahirap ang kanilang sitwasyon, kung bigla ka lang tanggalin sa trabaho, walang alam na pupuntahan sa isang lugar na bago lamang sa kanya. Iba't ibang aktibidades naman ang ginagawa ng grupo upang masustina nila ang Filipino Caregivers Center sa British Columbia. Samantala sa ilang mga balita pa, isang Pakistani driver ang naharap sa United Arab Emirates courts nitong nakaraan dahil sa bintang sa kanya na kidnap and rape na ginawa nito sa isang Pilipina nitong nakaraang December. Ang Pinay, matapos ang insidente ay napag-alaman na positive din para sa human immunodeficiency virus matapos ang insidente. Ito ay ayon sa report ng United Arab Emirates sa Gulf News. Samantala, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines ay umaasa kay Presidente Benigno Aquino III na magkakaroon sana ng isang maganda na maibibigay ang Pangulo para sa pagtataguyod sa karapatan ng mga OFW para sa State of the Nation Address para sa July 27. Ayon sa CBCP Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, iyon ang aking inabangan sa SONA, anya. Bigyang pansin, banggitin ang kalagayan ng ating mga OFW. Sa pagbanggit ay maging patakaran ng ating pamahalaan na kung saan hindi na tayo dapat maging OFW dependent country. Kung saan ang pagpunta sa ibang bansa ay option na lamang at hindi dahil sa pangangailangan upang mabigyan ng kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay at pamilya. Balik na uli sa normal ang operasyon sa mga bangko sa Greece ngayon nitong mga nakaraang araw. Mahigit 2 linggo na kasi matapos ang shutdown o nagsara dahil sa financial crisis na batid kahapon pa lamang ay naghahanda ng Greece para sa muling pagbubukas ng mga bangko at makapagsimula muli sa gitna ng naghihirap na ekonomiya ng kanilang bansa. Ang pagbubukas di umano ng mga bangko ay magkakaroon o makaraang taasan ng European Central Bank ang emergency fund para sa mga bangko ng Greece, pero mananatili pa rin ang 60 euros na withdrawal bawat araw hanggang unti-unti itong tanggalin. Matatanda natin isinara ng Greece ang mga bangko upang hindi tuluyang mag-collapse ang financial system ng bansa matapos mahulog sa default ang Athens dahil sa hindi nakabayad ng utang sa International Monetary Fund at nag-expire ang bailout ng Eurozone. Samantala, ang starting August 1, ang German Foreign Ministry ang siyang magte-take over na sa pagsasaayos ng appointment para sa submission ng mga applications para sa visa. So kung ang German Embassy sa Manila ang mamamahala, ibig sabihin lamang po na magkakaroon ng mga pagbabago sa schedule. Ayon sa German Embassy, by August 1, appointments for the submission of the visa application will then exclusively be arranged free of charge via the appointment system of the German Policy Ministry. Yan po ang ayon sa German Embassy. Pero sa ngayon hanggang katapusan ay external service provider ang magsiset pa rin ng mga appointments hanggang dumating ang August 1. At para sa ating huling balita, ayon sa OFW remittances natin, ayan, ay tumaas ng 5.5% to over 2.3 billion in May. So tumaas po ang ating remittances
ngayong Mayo. So yan po ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating chikahang buhay naman natin. Ang ating makakachikahan ngayon sa kabilang linya ay walang iba kundi si Mr. June Aguilar na kung saan 13 taon siyang nag-abroad. Meron silang Filipino Migrant Workers Group, yan kasi ay talaga nagtrabaho naman to sa malayong lugar. At ngayon ay pakinggan natin ang kanyang mga binabanggit tungkol doon sa nangyari na panawagan sa pagbaba ng 2 tao. Mula sa DOLE, si Secretary Baldos, at mula naman sa POEA ay si Admin Hans Kakdak, na kung saan mga kaibigan, nagkaroon talaga ng mga dialogue with the agency, CSO at lahat ng stakeholders para ayusin yung napipintong rally sana nung Lunes, nung nakaraang Lunes. Kay mga kaibigan, nasa kabilang linya natin, kung nakausap natin si Administrator Hans Kakdak tungkol sa nangyayari sitwasyon ngayon ng ouster nga, kausapin naman natin yung ibang grupo na sumusuporta o hindi na naniniwala doon sa adhikain ng ating administrador ng POEA. Walang iba po kundi si Mr. June Aguilar. Sir, good morning po. Good morning, Fe, at maraming tagapakinig sa radyo. Okay. So sir, kumusta naman ngayon? Last week nakakabigla na nagkaroon ng mga iba't ibang issue tungkol sa pagpapaalis sa ating butihing administrador ng POEA. Sa inyo pong panig, alam ko dahil nakita niyo yung sitwasyon. Ano po yung mga nagbasa ka ng statement din ninyo tungkol dun sa ouster na to. Sir, pwede ba nating i-air ito sa ating himpilan? Oo naman. Ganito yan kasi kasamang Fe, no? Kami sa Filipino Migrant Workers Group bilang namumuno ay of course kinonsulta din namin ang aming mga miyembro, yung mga narito sa Pilipinas at yung mga nasa iba't ibang panig ng mundo. And unanimous na suportahan ang administrator nang dahil sa naniniwala rin kami sa din naman ng iba na ginagawa niya yung tama at ipinatutupad ano ang mandato ng POEA tungkol sa mga usapin ng recruitment. So sir, doon sa pagkakabanggit ni Administrator Hans Kakdak, ginagawa lang daw niya yung trabaho niya, sabi niya. Dahil hindi naman daw siya nagpe-personal kasi may mga ganong issue, di ba? So sir, dito sa ating sa inyong grupo sir, talagang binabakapan nyo dahil sa tingin naman natin ay nagagawa naman yung trabaho. Well, definitely, Ben. In fact, ang concern kasi ng Filipino migrant workers ay ganito. Kung aalisin ang isang matinong administrador o kahit na sinong opisyal ng gobyerno dahil sa pagtupad sa katungkulin, ang ikinababahala natin dyan is that will be sending a very strong precedent to other officials to function well and do their job well. So, yun ang aming ikinababahala na kung ang gantimpala mo bilang isang maayos na opisyal ng gobyerno ay yung demanda ka o matagdat ka sa trabaho, sino pang gagawa ng matin? Oo, yun nga po, sir. So, sa ngayon, sir, ano ba yung mga pagbabago? Dahil alam ko, nung nagkaroon tayo ng meeting sa OLTCC, ito yung tripartite group din, sir? Ano ba yung napagkasunduan doon para alam ng ating ibang mga kababayan? Well, napagkasunduan na yun nga, magkaroon ng pag-uusap yung mga stakeholders at basic naman ipatupad kung ano yung dapat ipatupad in accordance with POEA rules and regulation which was already there since 2003. Oo nga. At siguro naayon din sa batas yung mga ginagawa nila, sir? Well, ang malinaw naman dyan na kasamang Fe, nung magkaroon ng meeting noong nakaraang na iminit ng mga yung mga disgruntled na yung mga hindi nasisiyahan at reklamong mga recruitment owners, ang Secretary of
of Labor, no? At siguro nagkalinawan naman. Kaya yun marahil lang naging dahilan kung ba't hindi natuloy yung rally na supposed to be a nationwide rally. Ako kasi kasamang tahanay ng Philippine migrant workers. Naiintindihan naman namin saan ang gagaling yung mga tinatamaan at maaray na mga recruitment agency. Okay? At nakikita rin naman namin kung saan ang gagaling kakdak bilang isang opisyal ng gobyerno nagpapatupad ng batas. Opo. So, itong mga reforma na nakita natin over the years, and I'm sure even Kakampi has seen it, na talagang may tatamaan eh. Hindi po pwedeng wala eh. Correct. Diba? Oo, talaga. So sa ngayon, sir, ay medyo kumalma itong mga agencies, ano? Itong binabanggit ni Administrator, yung ethical recruitment. Sir, ano ang pagkakapaliwanag sa atin yan? Kasi may mga maganda nga yan at nabuksan yung usapin ng ethical recruitment sapagkat ang maraming reklamo na nakakarating siguro sa kanya ay meron talagang ilang mga recruitment agencies na ipinapractice ang ethical recruitment at hindi naman natin maiakit na makarating sa kanya sa pamamagitan ng mga sumbong mga OFW na tinatamaan mga problemang ito na kung saan ina-actionan niya. So, mabuti na buksan yung tabi ng ethical recruitment para mapag-usapan ano ba talaga yung ethical recruitment? Ano ba yung framework niyan? So, doon sa statement ng koalisyon ng mga OFW and NGOs ay malinaw na pinapabura natin ang isang dialogue, summit, or whatever you term them, na magkaroon ng isang framework, palangkasin ng isang framework on ethical recruitment na kung saan palaganapin doon sa mga miyembro ng industriya. Yan. So maganda nga yan. Pero dun sa coalition, alam ko, sir, meron tayong ihinarap o may hinarap ang coalition sa kay Secretary Baldos at kay Administrator Hans Kakdak tungkol dun sa statement ninyo. Kumbaga parang meron kayo sinasabi dun na dapat na sinang-ayunan ito ng ni Sec Baldos, no? Yung saan ang galing ito at dapat maimbestigahan. Yes, sang-ayon naman si Secretary of Labor dyan at si Admin Kakdak. And I think that also welcome kasi marami din namang miyembro ng industriya ng recruitment ang pumapanik sa ganung usapin at gusto rin naman lang upuan ito at pag-usapan paano nga ba ang ethical recruitment. Yan. At siyempre, yung mga matitino kasing agency, wala namang ano yan, no, sir? Walang kapaala-alala. Ibig sabihin, dahil maayos sila magpatakbo, kaya talagang, hindi tatamaan, ano? Well, as simple as that, kasamang Fe, no? Kung wala ka namang ginagawang mali at susunod ka naman talaga sa patakaran, tamang pamamaraan, ano naman dapat katakot, di ba? So, tama. So, sir, yung ibig sabihin, ito bang coalition na ito ay binubuo ng mga CSO? Ito ay binubuo ng mga migrant organization, binubuo ito ng mga civil society organizations, government organization, at ito ay isang broad-based coalition na kung saan meron ding ilang miyembro na member din ng recruitment agency association. Oo. So, ito yung mga titinong agency. Siyempre, pipiliin natin yung mga matitino. Ano po, sir? So, sir, sa inyong palagay ay natapos na kaya yung issue sa mga recruitment agency? Sa palagay ko, hindi matatapos ng ganun lang kadali. Tamang Pe. Be very honest. Much that we wanted to help, much that the government wanted to settle this issue immediately. Pero alam naman natin na hindi naman ganun kasimple lang yan. Kailangan talaga ay yung stakeholders ay magpakita ng seriedad na talagang layon na ito ay bigyang tugon at gawan ng mga solusyon para maisaayos ang lahat. Yon. So, sir, siguro kasama itong coalition dito sa pag-aayos nito. Ano po? Kasama at willing sumama ang coalition para sa ganun ay
maibigay din yung kontribusyon na manggagaling sa coalition bilang isang stakeholder din. So sir, dun sa investigasyon, kasi na-ano ko yun na-record ko rin yun yung tungkol sa investigasyon, bakit tayo dumating sa punto, yung coalition mismo o yung grupo ng coalition ay nagpunta o nagresulta ng investigasyon, ang sinasabi? Kasi naman kasamang malinaw na malinaw sa mga Facebook thread, no? Na kung saan usapan, may mga threat talaga na bodily harm na ipinalabas at nakarating yan sa Secretary of Labor, sa kay Admin Kakdak mismo, na although anonymous o gumamit ng fictitious name yung mga nagbibigay ng threat, siguro nakita ni Secretary of Labor na dapat ding ipasa yan sa Department of Justice para malaman din kung yan pa ay seryoso yung threat na yan, paano naman pangangalagaan ng taong So, yun. So, sir, siguro sa ilang punto na lang gusto ko sana po na hihilingan namin kayo ng mga mensahe para sa ating mga OFWs na ngayon ay nanonood at nakikinig sa atin. Nasa inyo po yung pagkakataon, sir. Okay. Maraming salamat sa pagkakataon. Kasamang ang aming panawagan sa kasama na OFW nasa labas at maging yung mga OFW na nandito sa Pilipinas, isang panawagan ay ang panatilihin ng ating maigting na awareness doon sa mga patakaran. Sumunod tayo sa patakaran ng mga host countries saan tayo ay natahan buhay para makalibat tayo sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Katulad ngayon, maraming mga kasamahan na naman natin ang nabiktima ng mga scam katulad ng One Drip na yan, na maraming tumatangis na naman ang mga OFW at yung mga pamilya rito na nag-invest yan. Maraming beses na nating naabot ang ating mga kasamahan na sana magbibilan, na sana maging matalino sa pag-i-invest ng inyong mga naipon at pinaghirapan. Sana naman mga kapatid ay tayo'y tingnan nating mabuti bago tayo pumasok sa mga ganitong klaseng negosyo or investment para tayo naman ay makaiwas. Napakahirap kumita ng dolyar. Ako'y 13 taon dyan sa Riyadh at alam ko kung gaano kahirap kitain ng pera. So, ito mga kapatid ay panawagan hindi lamang doon sa mga nandirian sa labas, kung hindi pati yung mga nandirito na nagsibalik na. So, konting ingat mga kasama doon naman sa mga kasama nating OFW na nasa mga critical areas katulad ng malapit sa Yemen. Yung mga nandun sa mga lugar ng Lebanon, sa Syria, medyo paigtingin ang pag-iingat mga kapatid dahil alam ko kung anong kahirapan, anong security threat ang nandiyan sa lugar nito. Kaya dapat lamang na paigtingin ang pag-iingat mga kasama. Yun lamang kasamang Pet. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Okay, salamat Sir June Aguilar. Alam nyo, si Sir June po ay 13 taon nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? At alam mo, Sir, hindi mo binigyan naman ng paalala itong ating mga pamilya naman, Sir. Yung mga pamilya. Well, tama. Sa pamilya, ang masasabi ko, no, sana bigyan natin ng halaga yung mga ipinadadala sa atin ng ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Particular dun sa mga anak, no? Sana bigyang halaga natin ang pinadadala ng ating, kung yan ay mami ko o yan ay daddy, gamitin natin tamang paraan. Kung tayo ay pinag-aaral, isipin natin na tapusin natin ang ating pag-aaral para nang tayo ay mayroong magamit sa mga susunod na panahon. Yung ating paggasta, baka po pwede nating bigyan ng konting limitasyon at ituon yung mga resources sa mga importanteng bagay lamang. Huwag muna tayong masyad magtitikit sa mga gadgets at kung ano-ano dyan na talagang kung minsan makikita natin na yung mga kasama nating families ng mga OFW ay talagang napakabilis pagbitaw ng pera para sa
ng inyong mga ama o na sa ibang bansa dahil mas makaipon kayo kung tutulungan nyo sila sa pag-aalaga, pag-iimpok. Yan, salamat Sir June ha. Thank you very much po. Yan po si Mr. June Aguilar ng Filipino Migrant Workers Group. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Pare, nanganak na si Commander. Aba talaga, magkano damage? Ang laki siguro niya, no? Hindi naman, kasi PhilHealth member ang kumari mo. Buti na lang at bukod sa updated na kontribusyon, updated din ang member data record o MDR niya. Ang laki na ng bawas sa binayaran namin. Bayad na ang bill, hindi pa nagalaw ang pambinyag namin. Para sa walang hasal na pagkakamit ng inyong benepisyo sa PhilHealth, siguraduhin updated ang inyong MDR o anumang pagbabago sa inyong personal na impormasyon tulad ng civil status, pagbabago ng tirahan, dagdag na dependents at iba pa. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan na sa SSS tungkol sa FlexiFund. May mas mataas na interes, dagdag kita, garantisado. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. At mga kaibigan, sa ating chikahan buhay ay tiningnan talaga natin, binusisi natin ang nangyaring nakaraang halos 2 linggo na issue, no? Naging matunog ito sa buong Pilipinas dahil nga sa medyo nagkaroon ng problema yung mga agency na kung saan ay bigla na lang magrarally dahil nga sa sinasabi nilang tawag dito, hindi pantay ang mga karapatan na binibigay sa kanila itong mga ahensya, ito yung mga recruitment agency. Kaya't minabuti ng Overseas Land-Based Tripartite Council na magkaroon ng isang pag-uusap o meeting. At sa meeting nga na ito, mga kakampi ko, ay napag-alaman natin through Secretary Baldos kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari, ang dekalidad dito sa ating mga manggagawa pa abroad o itong ating mga overseas Philippine workers, particular yung mga household service worker kasi ito yung pinaka-vulnerable ang kalagayan. Sinabi niya na kailangan daw job ready itong ating mga household service worker. So, syempre, pagka sinabi niyang dapat dekalidad, syempre, ang tutuunan mo ng pansin ngayon dyan, itong ating mga recruitment agencies. Kasi, sila yung nagsasaayos lahat ng mga proseso para ang isang manggagawa o isang OFW o ang isang household service worker ay maging dekalidad. Pakinggan natin si Secretary Baldos.
iba. Iba yung babae. Hindi ko alam, yung kita visioning pagdating sa household service worker na yung employment. Kultura yung talagang sisirain. Kaya ang damos na ginagawa natin, i-job ready natin ang todo. Parang kung ano yung nakikita natin na source ng kanilang mga problema, pwede man doon tayo batake ng todo-todo. And maybe kung hindi pa rin, maybe that's the time that we should consider already the selective money. We're doing already this. When I said only compliant and non-compliant, practically at the level of the employer, we're already saying that if you're not compliant, you have no right to get the services of our workers. But we cannot do it on any country, whole country, na siya ito pwede natin. So yun ang yung ginagawa natin. Ang amin din lang ang mga hilingan, since kayo talaga yung pinagmumulan itong employment, kaya talaga makonsider nyo na itong si mga kumbaga sa ano yung napaka-nitty-gritty ng pagsisigurado na yung pinideploy ay sa mga ayos na employer at saka yun nga, ang nahawak na ahensya na katuwang ninyo ay mga mananatutang sarili nila. Dahil I am very sure they are getting more than what you are getting. I have always have that in my mind. And that is how I told Gubash about it. That is how I told. Okay, yan ang sinasabi nga dyan. Ano po? Dahil sabi nga ni Secretary Baldos, gusto niya maging dekalidad ang ating mga household service worker particular. Yung job ready, kaya marami mga trainings na dapat gawin. Sana pag-usapan, may mga ilang na pag-usapan tungkol sa kalagayan ng ating mga household service workers pagdating sa mga training center. Yan. Ang sinasabi ko dito po yung TESDA, kasi nagtitesda na medyo matagal ang ating mga manggagawa. Kaya tingnan natin kung anong masasabi ni Secretary Baldos pagdating sa usapin ng kalagayan ng ating mga OFW sa mga training centers. At lalo pa, particular po, tayo po yung nababalitaan natin na ang mga training centers ay talaga namang hindi ganun kaganda. So parang sinasabi ng ilang mga CSO, dapat nasa isang maayos silang training center. Ang nangyayari po, nagtitipid yung iba. Kaya ang training center, siksikan sila, mainit, at napakaraming tao o yung mga household service worker na uma-attend ng mga trainings. Tingnan natin, ano ba ang gustong mangyari ng Secretary Baldos pagdating sa usapin ng training. When we do compliance audit, hindi rin namin nakikita yung boarding house. Kaya, narinig na rin po namin yung kwentong yun. Magkaibang building naman po yung board. Kasi na-encounter ko rin ako sa POEA. Lebanon yata yan. 10 taon na sa Lebanon. Siyempre, talagang maayos na talaga yung kanyang relationship. So dumating si Reform. Require natin kumuha ng NC2. Ini-refer na training center. Bumalik sa akin, ma'am, yun naman pong training center na pinuntahan ko ay ibang-iba naman po doon sa aking trabaho. Trabaho na yung maganda po ng CR, pati yung mga ginagamit, iba yung di ba yung training center na pinagtetrain kung saan nyo ako pinakuha ng hindi po gano'n, pero na rin po ako, nakakuha naman ako, hindi ko alam kung ano yun. Kinausap lang po. That's why, yun ang sinasabi ko din, na gusto kong maliwanagin sa TESDA. I think the HSW should go no less than a center of excellence of TESDA accredited training center. And if they have to be assessed, it should be a center of excellence for assessment center, if there is such a thing. If we want to erase once and for all itong idea ng mga foreign employer na kaya sila minamaltrato
dahil hindi ito ang quality na pinagdadaanan pagdating sa training, pagdating sa assessment, and that's the only time they get certified. And we can even ask them to come and visit these centers of excellence. Meron silang ganon, handful, yung ganon. But it's about time that we develop this kind of very high quality training centers and assessment center. At para naman sa mainstreaming daw di umano ng mga TESDA training facilities, kasi inaano rin yan, sir, mga kakaibigan at kakampi ko, ini-inspection din yan ng DOLE POEA ang mga TESDA training centers. So, ayon kay Secretary Baldos, dapat i-mainstream ang mga TESDA training facilities para mas ang labas nito ay talaga namang high quality de kalidad na mga manggagawa ang papalabasin natin. Meron na kaming discussion dyan, yung mainstreaming. Parang may ganitong mga facilities, ilabas yun. Kung consider as training, let's evaluate yung training facilities kasi at the end of the day, ang ano niyan is NC2. And the idea is really to be sure na makapasa nila yung honest to goodness na assessment. At sana matino din talaga yung assessment na gagawin. Yan yung mga bagay na gusto kong na maipaliwanag na gusto sa atin sa TESDA para kung may kailangan ayusin, ayos pa natin. Kung baga sa is marami na tayong napagdaanan at napakarami na fiksyon na dapat nating natutunan. Kung kakailanganing reviewin lahat uli yun at ilagay sa isang buo, hindi pera-peraso, isang buong reforma or package na talagang nakikilala na mayroong peculiarities at vulnerabilities na mananatili sa sa HSW kahit pa itinaas na natin ang kanilang antas legally as worker. Kasi iba yung kanilang work situation. Yung ganon. So, dapat makikita doon sa reforma na ang ating tinutugo yung ganong peculiarity, yung ganong vulnerabilities. Otherwise, the rest, pareho na lang sila ng other workers that are skilled professional. Yun ang dapat lumabas doon sa inyong i-review ngayon. Okay? And as I said, kung lahat naman ay hindi magiging personal, hindi naman economic yung magiging dahilan, it should be easy for the board to immediately act on the proposed rules governing the recruitment, selection, deployment, and on-site services, repatriation of domestic and the full migration process na talaga yun. Ayan po, kung napakinggan nyo yung mga usapin, na dapat na iayos talaga ang sistema ng pagpapadala natin ng mga migrant workers. Yan. At syempre, tinanong din natin si kasamang June Aguilar, no? Na sinasabi nga natin na ang tinatamaan dito yung talagang mga hindi magagaling na recruitment agency. Yan. At tinanong din natin sa kanya kanina, hanggang kailan, hanggang saan ang pangyayari o ang panawagan ng ouster ng Secretary Baldos at ni Admin Hans Kakdak. Sabi nga niya, hindi yan ganyang kabilis, di ba? Hindi ganyang kumbaga tapos ng meeting na yun ay tapos na. So maraming pagdaraanan tayo para maganda rin to kasi i-review ang lahat ng mga sistema para sa overseas workers jobs, di ba? So kung katulad lang ng paggawa yan ng mga batas ng mga nakaraan, yung 8042, talagang binusisi yan kasama ng mga CSO
na bumusisi sa batas na yan at hanggang sa maamyendahan yan. At ngayon na naman ulit ay nagkaroon ng ganito na usapin, ano po. So talagang dapat ito na ma-review, matingnan natin, maupuan kasama dyan. Napakalaki ng role dito sa OLTCC natin na meeting. Ito yung Overseas Land-Based Tripartite Council ay talaga namang lagi paloob doon sa usapin ng mga proteksyon para sa ating mga OFWs. Ito ay sama-sama ng CSO, government at mga agencies, no? Na nagsasaayos talaga. Kaya katulad ng sinabi kanina ni kasamang June, yung ethical recruitment ang dapat natin tingnan. Kapag bumatay tayo sa mga batas ay walang mali, ika nga. So, ang panawagan naman ng ating mga recruitment agency, yung due process. Yan. So, siguro, titingnan yung batas, ika nga. At sabi nga rin ni Secretary Baldos, marami ang dapat gawin para mas mapaayos ang isang batas. At kung maayos naman yung batas, dapat yung implementasyon ng batas ay masusiring minomonitor o ina-evaluate. Yan. So, napakaganda ng usapan dyan. At hopefully ay maging maayos ang lahat. Sa mga susunod pang mga gagawin natin, alam kong marami pa ang mga dapat gawin. At isa pa rin sa nakita natin na inireport ng koalisyon, no? Ay yung tungkol doon sa pagpapalabas ng mga threat, no? Sa thread ng Facebook. Dito ay lumabas yung usapin ng dapat imbestigahan kung sino talaga ang punot dulo o pinagsimulan o sino ang naglagay nito sa Facebook na sobrang grabe ang pagkakalagay, ano? Yan. Dahil gumamit ng ilang mga pangalan kasi. So, sa isang punto ay pumayag no ang lahat na pumunta ro sa usapin ng investigasyon. Dahil nakakabahala din po na may mga threat, no? Sa ganitong usapin na ang tunguhin lamang natin ay ang pagpapabuti sa kagalingan ng ating mga OFWs. Ayan mga kaibigan, ang dami natin na pag-usapan, ano? Mula sa simula at sa huli, ang pinag-usapan pa rin natin ay ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers at paano ba sila matutulungan in times of crisis. So, mga OFWs, pamilyas, tumutok lamang po kayo dito sa ating babaeng migrante, may kakampi ka at siguradong may kakampi kayo sa mga susunod na panahon. Ito po ang inyong lingkod, Fenny Codemus, nagsasabing lahat ng problemang kinakaharap, may solusyon dito lamang sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid dito sa DWWS, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, may kakampi ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisisi